doubt. Wala tayong doubt. Kailangan, confirm natin. Tapos i-declare natin, i-claim natin na natanggap natin yun. Amen. Amen po ba? Amen. Yan po. Faith give us power and authority in prayer. Ipinapaunawa rito na kailangang magkaroon tayo ng malakas at matatag na pananampalataya. Pero paano nga ba ang ating gagawin? Ito po, makita po natin sa ating verse. Yan po sa Marcos 16:17-18. At ito nga ang palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Sa 18, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason ay hindi sila mapapahamak. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Amen po ba? Yan po ang salita ng Diyos na kailangan mayroon po tayong sumasampalataya tayo sa Panginoon. Kung ano man, gaya ng mga, di ba sa Bible na nabasa natin, yung iba't ibang mga salita na mga, yun po ang tinatawag na Spirit of the Tongue, yun, yung mga iba't ibang salita ng Diyos. Tapos dumampot man tayo ng mga ahas, hindi tayong makagat. Makagat tayo na hindi tayo malason. Uminom hindi tayo mamatay dahil sa ating pananampalataya. Kaya sino yun yung sa Bible nga pas? Si Paul. Di ba si Paul kinagat ng ahas? Hindi siya. Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi po siya napatay. Kasi doon sa lugar na yon, sabi nila, mamatay na yan kasi nakuha na siya ng ahas. Hindi nila alam, ang pananampalataya ni Paul matatag dahil sa kanyang pananampalataya na hindi siya namatay. Di ba kung ikaw, makagat ka ng ahas, kung wala kang pananampalataya, mamatay ka. Oo. Di ba tingnan mo yung mga tao may kagat ng ahas? Amen po ba? Tapos gaya ng mga, ano pa ito, yung mga lason na nakainom ka ng mga lason. Kung may pananampalataya ka, kailangan i-pray po natin yung halimbawa kung magpunta kayo ng mga, di ba hindi natin malaman na magpunta tayo doon sa mga tao, hindi natin alam kung may lason, di ba? Kailangan i-pray natin yun. I-pray natin. Huwag tayo basta-basta magkain. Kailangan kung mayroon kang pananampalataya, i-pray mo muna yung pagkain. Kasi hindi mo alam, mamaya nilason ka na. Di ba? Oo. O ano na yung nilagay sa pagkain. Kailangan, tayong mga Christian, mayroon tayong pananampalataya. Mayroon tayong pananampalataya sa ating buhay. Amen po ba? Sapurado lang kami. Ito po. Yan, kailangan gamitin natin ang authority na ito habang tayo ay nanalangin. Dito natin makikita ang pananampalataya na may kasamang gawa. At kapag gumaling ang ating pinag-pray, napararangalan ang Diyos. Gaya ng i-share ko lang po ito sa inyo. Yung kasama ko sa trabaho, doon kami sa accommodation. Tapos sabi niya, Te, papray mo nga ako, Te, kasi parang nakulba-kulba naman ako, Te. Alam niyo nakulba, na kabahan ba siya? Kasi nag-akit na naman yung high blood niya. Pero kung iba yung kasama niya, idala na yung sa hospital. Sabi ko, maniwala ka dali. Sabi, ayun, tapos nag-pray kami. I-pray ko talaga siya, ganun. O, di ba? Salamat, Te, wala na, Te, ang aking kapatid. Sabi ko, yun, parang nakuha ako. Sabi ko, thank you, Lord. Hindi kay Lord yun, pinagaling ka ni Lord. O, yun ang pananampalataya na may gawa. At saka, yan po, may authority po tayo sa ating pray. Kung ano man ang gilihans mo, na mapagaling mo yan dahil may authority ka po. Yan, in Jesus' name, alis yung mga espiritu na mga hindi karapat dapat sa iyo, ganyan. Kailangan ikuan mo yan. Yan, alam ba? Gaya ni Chris.
Kahit parang nataray-taray na siya, tabi ko, in Jesus name, manis ka ng ano. Kanina, di nagkalma-kalma siya. Kasi ang taray-taray niya, sabi ko, huwag kang maganyan. Diba? Grace? Yan po, Grace. Kailangan may pananampalataya. Grace. Kailangan, yan po, Grace, may pananampalataya na tayo. Kailangan, ikuha na natin yung ugali natin. Amen? Ma-control na natin, pero palagi mo lang hinihingi kay Lord. Kasi si Lord na magbago sa iyo. Hindi kami makabago sa iyo. Si Lord lang. Amen? Kaya always ka lang mag-pray, tapos always ka lang mag-attend ng gawain dito. Amen? Yun po, Chris. Nakuha mo, Chris? Grace. Yan. Yan. Conclusion na po. Gusto pa ninyo? Conclusion na tayo. Amen. Oo. Okay po yung topic po natin, balik natin sa ating mga kapatid na hindi nakakabon ng ating message. Yan sa number 3, balik mo lang. Ay, Sigurado na. Tawa. Yan. Ay, makinig siya. Okay na, dyan na lang sa 3. Diyan yung climax eh. Yan po yung mga bagong dating. Ang topic po natin is faith. Ang tema po natin, the importance of faith with action. Yan po, ang points po, yan po. Ang number 1 is, we are saved because of our faith. Maligtas po tayo sa ating pananampalataya dahil natanggap na natin si Jesus sa buhay natin. Kaya mayroon na tayong pananampalataya. Amen? So number 2 is, yan, faith is the only way to please God. Yan po ang sa verse. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, pinalulugdan sila ng Diyos. Dahil noon, yung mga ninuno natin noon, dahil ang kanilang pananampalataya, gaya ni Abraham. Si Abraham, nalugdan siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya at may gawa. Dahil sa kanyang gawa na inihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Dahil faith din yun, di ba? May pananampalataya ka. Kaya ito ba, kung wala kang faith, hindi mo maibigay yung anak mo, di ba? Kasi anak ko yan eh. Pero kung mayroon kang pananampalataya, may handog mo sa Panginoon. Amen. Yan po, kaya si Abraham tinalugdan ng Panginoon. Sa 6 naman po, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen po ba? Yan po yun sa ating tema, the importance of faith with action. Amen. Yan po nabase ang tema po natin dyan sa verse na yan. Number 2 is faith is the only way. Faith is the only way to please God. Amen. Yan po ang ipinapakita rito na kinakailangan maging matatag tayo at manatili sa ating pananampalataya. Pero paano nga ba ang ating gagawin? Yan po, tingnan po natin ang buhay ni Abraham. Yan po yung kanina sinabi ko na sa buhay ni Abraham,
Hinalugdan siya ng Panginoon dahil sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya na inihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. At marami pa si Abraham na patuloy din siya naglingkod sa Panginoon. Nag-alis siya, iniwanan niya ang kanyang pamilya dahil sa paglingkod niya sa Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya. Iniwan niya ang kanyang mga magulang doon sa kanilang lugar. Kaya yan po, tinalugdan siya ng Panginoon. Amen. Amen. Yan. Number 3 is faith give us power and authority in prayer. Yan po ang sa verse po, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayo, natanggap na ninyo ito at matanggap nga ninyo. Dahil sa ating prayer, kailangan hindi tayo mag-doubt. Kailangan kung anong i-pray natin, i-claim natin na I receive, sabi mo, I receive na nakuha na natin yung ating mga prayer. Huwag kang mag-doubt. Kung mag-doubt ka, wala kang pananampalataya. Kailangan may pananampalataya ka. Yan po ang sa verse na yan. Yan. Faith give us power and authority and prayer. Yan. Pinapaunawa rito na kailangan magkaroon tayo ng malakas at matatag na pananampalataya. Pero paano nga ba ang ating gagawin? Paano po? Ito po. Yan. Sa verse na yan, at ito nga ang palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila ng ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahama at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Yan po. Yan po si Paul. Yung naalala niyo po si Paul na napunta siya sa isla ba yun? Tapos may nakuha siya na ahas. Di ba, sabi ng mga tao doon, kami na mamatay na yan kasi kuha na siya, nagagat na siya ng ahas. Yung pala, hindi siya namatay kasi mayroon po siyang pananampalataya. At lalo na sa mga na nagkainom ng lason. Kailangan, kung halimbawa kung saan tayo magpunta, kailangan yung pagkain na yun, i-pray natin. Huwag tayo basta-basta magkain. Kaya malay mo, baka dilason tayo yun, tapos di pa natin kilala, di ba? Kailangan, kung may pananampalataya ka, i-pray mo yung pagkain na yun. O kung may lason man yun, hindi tayo malason, di ba? Dahil protect na tayo ng Panginoon. Mayroon na tayong pananampalataya sa buhay natin. Amen. Yun po. Amen. Yan. Sa faith in give us power. Yan. Kailangan gamitin natin ang authority na ito habang tayo nalalangin. Dito natin makikita ang pananampalataya na may kasamang gawa. At kapag gumaling ang ating pinag-pray, na pararangalan ang ating Diyos. Nakaranas ba kayo ng ganyan? Na yung na-prayan ninyo nagaling? Ako, naranasan ko na. Dahil yung kasama ko, pati yung aking apo, kahit naka sa cellphone lang kami, ginapray ko. Pagka sabi niya, pagtawag ng manugang ba yung tawag? Yun siya pa. Sabi niya, tita, wala na po sakit. Ay, praise God. Kasi iprayan ko na. Yun po. Di ba? Kung mayroon tayong pananampalataya, may power tayo. Kaya gamitin natin, di ba yan o? Authority and prayer. Kung may pananampalataya ka, gamitin mo sa pag-pray mo lang, makuha na yung mga, gaya ng, di ba, kung mayroon kang, minsan mayroon marami ako customer din, minsan mataray ba? Alam mo, timpil lang ako, pero nag-pray ako yan. Minsan, ginalipin ko na, sabi ko, Jesus name, sabi ko, ginaalis ko yung katarayan mo. Mamaya, magkuhan na yan. Sabi niya, hati-hati, sabi niya. Magkuhan na yan. Hindi na siya magtaray. Kasi parang sabi ko magtaray man ito, pero hindi niya alam, ginareview ko na siya. Kaya ganyan lang gawin ninyo. Kasi mayroon tayong authority eh. Yan o. Faith give us power and authority and prayer. O di ba? Kailangan ngayon
alam na ninyo yan, ikuan na ninyo, huwag kayong mag-doubt-doubt na mga ano-ano kung ang ginaisip nyo. Kailangan may authority kayo. Diba? Gamitin ninyo. Yan, in Jesus' name, na maalis ang katarayan mo. Amen. Diba? Kaya yan ang pananampalataya na may gawa. Amen. Kala ko tinarayan mo rin. Yan na po, sa conclusion po tayo. Amen. Sapagkat, yan po sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na ating na nakikita. Yan po, kailangan po tayo, may pananampalataya tayo sa mga bagay na nakikita. Amen. Isa pa? Conclusion? Then? Yan. Amen. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yan po si Paul po yan nagsabi. Dahil si Paul, di ba, marami siyang naranasan ng mga ano-ano. Pero yan po ang kanyang huling sinabi niya na natapos niya na ang kanyang natapos ko ang dapat kong takbuhin. Natili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Amen. Kaya ngayon, yan po sa ibinigay ni Lord sa akin, dahil kaya yan siguro kasi maraming Kristiyana na hindi walang pananampalataya. Diba? Sabi nila, Christian sila pero wala naman silang pananampalataya. Kaya ngayon, yan po ang binigay ni Lord na kailangan may pananampalataya tayo at may gawa. Paano naman kung may pananampalataya ka, tapos may gawa ka, tapos may gawa ka nga pero wala ka ng pananampalataya, useless din, di ba? Kaya yun ang ating tema, the importance of faith with action. Amen. Amen. Yan po ang sinabi ni Paul sa mga taga 2 Timothy. Amen po ba? Nakuha po natin ang ating bahagi. Amen. Naintindihan po ninyo? Kaya ngayon, kung naintindihan ninyo, gamitin ninyo ha. Huwag na kayong mag-doubt-doubt. Kasi may pananampalataya na tayo eh. Tapos may authority tayo, di ba? Tapos ma-please pa natin ang Panginoon. Pag mayroon tayong pananampalataya, di ba yung nakuha ninyo sa Bible? Yung bundok na yun na palipat niya dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Amen. Yun. Kailangan yun maranasan natin sa ating buhay. Kaya kung mayroon kayong i-pray, lay hands ninyo yan. By faith talaga, mapagaling ninyo. O diba, di ba makuha din ninyo? Sino ang nakuha doon? Yung Panginoon. Di ba? Kalugot-lugot tayo sa Panginoon. Amen. Mapagaling ng Lord, ha? Yan po ang tatlo na yan, ang tatlong points, we are saved because of our faith. Faith is the only way to please God. Faith gives us power and authority in pray and authority and pray. Amen. Yan po. Huwag natin kalimutan yan. Kailangan ngayon, simula ngayon, mag-pray tayo ng with authority. Amen? Amen. Yun. Kailangan, in Jesus' name, maalis ang mga katarayan mo. In Jesus' name, alis ang init ang ulo mo. Yan. Ikuha natin yan. Ha? Amen. Subukan nyo yan. Subukan nyo, maaangkuhan yan. Ma-please pa ninyo ang Panginoon. Diba? Amen. Yun po. Kaya, isipin natin, kaya tayo na, kasi mayroon na tayong pananampalataya, na isipin natin dahil kay Jesus Christ na natanggap natin siya sa ating buhay. Amen. Yun po. Magsitayo po tayo. Hallelujah. Amen. Glorify your name, O God. Thank you, Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, O God, sa iyong mga banal na salita, O God, sa oras na ito, Panginoon. At ito po, Lord, na ang nakarinig, Panginoon, na ito po, Lord, na nakinig ng iyong mga banal na salita, O God, na aking na-share, Panginoon, na ito po, Lord, na bigyan mo po sila, O God, ng kalakasan, Lord, at lalo na hindi na po sila mag-doubt, Panginoon, sa kanilang mga prayer, Panginoon.